Isang video tungkol sa Pilipinas ang hindi sinasadyang naipalabas sa telebisyon sa Czech Republic. Isang kagimbal-gimbal na pangyayari ang naganap sa Prague. Alauna ng madaling araw, pumalo sa 43.7% ang viewership rating. Isang bagay na halos imposibleng paniwalaan. Hindi ito ang finals ng World Ice Hockey Championship, ni hindi rin ito ang talumpati ng Pangulo para sa bagong taon. Ang aking ama, isang istrikto at konserbatibong matandang Czech na nakaranas ng Velvet Revolution, ay biglang napaiyak habang nanonood ng telebisyon. Sa buong buhay ko, ngayon ko lamang siya nakitang ganoon. Isang 8 minutong video tungkol sa Pilipinas na naipalabas ng hindi sinasadya sa hating gabi ang yumanig sa buong Czech Republic sa paraang hindi pa kailanman nangyari. Bago tayo magpatuloy, mangyaring i-comment kung saang panig ng mundo ka nanonood at huwag kalimutang mag-subscribe dahil tiyak na ayaw mong makaligtaan ang balita bukas. Ano ba ang video na ito? Bakit nito napasabog ang ratings sa hating gabi ng 100 beses? Bakit ang mga Czech, nakilala sa kanilang pagiging kalmado at makatwiran, ay napaluha dahil dito? Ako si Katarina, isang Czech na nagtatrabaho bilang Program Scheduling Manager sa punong tanggapan ng Česká televíze, Czech Public Television, sa Prague. Pakinggan ninyo ang kwento ng gabing iyon na tuluyang nagpabago sa aking buhay. Isa akong tipikal na taga-Prague. Naniniwala ako sa datos, sa kahusayan, at sa lohika. Sa aking nakaraang pag-unawa, ang salitang pakikipagkapwa-tao ay tila salungat sa kahusayan. Ang layunin ko sa buhay ay tiyaking lahat ng bagay ay umaandar ayon sa isang eksaktong iskediul. Hanggang sa gabing iyon, 28 ng Oktubre noon, araw ng kalayaan ng Czechoslovakia, isang pambansang holiday. Naka-duty ako sa headquarters, tahimik ang lahat. Ang nakatakdang ipalabas sa hating gabi ay isang dokumentaryo tungkol sa reforma sa patakaran ng European Union sa mga subsidiya sa agrikultura. Oo, tama ang narinig ninyo. Ang pamagat pa lang ay nakakaantok na. Napaka-Czech. Alas, 11 siku-siku ng gabi, biglang tumunog ang nakabibinging alarma mula sa pangunahing server. Nasira ang master file. Nagmamadali akong tumakbo sa backup system para kunin ang backup, ngunit nabigo ako. Nasira rin ang file na iyon. Ito ay isang tipikal na sakunang Czech. Laging may backup plan pero hindi namin inaasahan na sabay napapalpak ang mga ito. 15 minuto na lang bago maghating gabi. Kung magkakaroon ng dead air, ito na ang magiging pinakamalaking pagkakamali sa aking karera. Nakaramdam ako ng pagkahilo at dali-daling pumasok sa emergency content folder. Naroon ang daan-daang backup na maiikling pelikula mula sa iba't ibang panig ng mundo na may iba't ibang haba. Wala akong oras mag-isip, mabilis kong i-scroll ang mouse. Nakita ko ang isang 8 minutong video. Ang pangalan ng file ay may label na Pilipinas, Komunidad ng Banawe. Pilipinas, isang kapuluan sa Asya. Naisip ko, bahala na. Ang 8 minuto ay saktong-sakto. Wala na akong oras para i-preview. Inihagis ko ito ng direkta sa playback system. Ang pag-iisip ko noon ay simple lang. Hating gabi na sa isang pambansang holiday. Isang garbage time slot kung kailan tulog na ang buong bansa. Akala ko, ang mga taga-Prague na mahilig sa kahusayan ay mahihimbing na, tanging mga sawimpalad na propesyonal na tulad ko ang gising pa. Walang manonood. Nagkamali ako. Hating gabi, nagsimula ang video. Sa una, payapang tanawin sa kanayunan, ang hagdan-hagdang palayan ng Banawe, mga luntiang kabundukan. Maganda, ngunit nakahinga ako ng maluwag. Ito ang inaasahan kong isang nakakainip na travelogue. Tumalikod ako para kumuha ng kape. Iniisip na sana'y matapos na ang 8 minuto. Mga 3 minuto ang lumipas, bit-bit ang aking kape, sinulyapan ko ang monitor. Nayanig ang kamay ko, muntik nang matapon ang kape. May mga drone sa screen, hindi isa, kundi isang buong pulutong. Sila ay nag-i-spray sa malawak na palayan na may pambihirang katumpakan. Pagkatapos, lumipat ang kamera sa isang grupo ng mga kabataan. Hindi sila nakasuot ng tradisyonal na damit ng magsasaka. Sa halip, hawak nila ay mga tablet, nakatayo sa gilid ng palayan, masiglang nagtatalakayan tungkol sa datos ng halumigmig, sikat ng araw at lupa sa kanilang mga screen. Datos? Sa palayan? Halos hindi ako makapaniwala. Imposible ito, bulong ko sa walang taong control room. Ang antas ng integrasyon ng precision agriculture na ito ay mas mataas pa kaysa sa aming pinakamodernong demonstration farm sa Moravia. Sa sandaling iyon, isang kilabot ang gumapang sa aking likuran, Pilipinas. Mabilis na umikot ang aking isip. 1 linggo pa lang ang nakalipas,
Sa primetime news ng aming istasyon, personal kong inischedule ang isang malaking balita sa ekonomiya. Opisyal na inihayag ng punong ministro ng Czech Republic na ang pamahalaang federal ay magbibigay ng napakalaking subsidiya na nagkakahalaga ng 5 bilyong koruna. Para kanino ang subsidiya? Para sa isang kumpanya mula sa Pilipinas? Gamit ang nanginginig na boses, iniulat namin na ang kumpanyang Pilipino na ito ay mamumuhunan ng higit sa 10 bilyong koruna sa Brno para itayo ang kanilang unang malaking IT solutions and service hub sa Europa. Malinaw ko pang naaalala ang magkasanib na pahayag ng mga higante ng industriya ng Czech, ang mga CEO ng Škoda Auto at Avast, na nagsabing ang planong ito ay mahalaga para matiyak ang teknolohikal na soberanya ng buong Europa. Sinabi nila na ang kinabukasan ng industriya ng sasakyan na ipinagmamalaki ng Czech Republic ay nasa kamay na ngayon ng kapuluang ito. Palagi kong inaakala na ang tinutukoy nila ay ang mga call center at mga digital service na pinangangasiwaan sa mga malamig at hindi nakikitang opisina sa Maynila. Pero ano itong nasa harapan ko ngayon? Sa luntiang palayan ng Banawe, alauna ng madaling araw, personal kong nakita kung paano tumagos ang teknolohikal na lakas ng islang ito mula sa pinakamodernong laboratorio hanggang sa pinakatradisyonal na lupain. Hindi lang sila nangunguna sa mga opisina, nangunguna sila sa buhay. Akala ko isa itong video na nagpapakita ng teknolohikal na husay ng Pilipinas. Ngunit muli, nagkamali ako. Habang namamangha pa rin ako sa mga drone, lumipat ang kamera ng video, tumunog ang kampana para sa takip silim. Ang mga high-tech na kabataang may hawak na tablet ay isinara ang kanilang mga aparato. At ang sumunod na eksena ang siyang tunay na yumanig sa aking kaluluwa at sa kaluluwa ng buong Czech Republic. Ang mga kabataang iyon, pagkatapos isara ang kanilang mga tablet, ay hindi umuwi sa kani-kanilang malalamig na apartment para kumain ng microwave dinner. Naglakad sila patungo sa sentro ng barangay. Doon, 12 ng mga matatanda at bata ang nag-aayos na ng mahahabang mesa sa ilalim ng dapit hapon. Ito ang community salo-salo na nasa pamagat ng video. Nakita ko ang isang lolang maputi na ang buhok na nakangiting naglalagay ng adobo sa plato ng isang binatang tech farmer. Nakita ko ang mga batang umuwi galing eskwela na maingay na tumutulong maglatag ng dahon ng saging. Nakita ko ang mga kabataang iyon na matiyagang nakikinig sa mga kuwento ng mga nakatatanda. Walang bahid ng pagkainip sa kanilang mga mukha. Walang nag-iisa. Bawat mukha ay nag-uumapaw sa isang uri ng kapanatagan at kaligayahan na hindi ko pa kailanman nakita sa Wenceslas Square o sa mga gusali ng opisina sa Prague. Natulala ako. Ako, ang taga-Prague, ay ganap na natigilan. Sa aking bansa, sa Czech Republic, mayroon kaming kahusayan. Kami ang makina ng ekonomiya ng gitnang Europa. Ngunit mayroon kaming isinakripisyo. Ang aking ama, na lumaki sa ilalim ng komunismo, ay palaging nagbubulungan habang umiinom ng beer tuwing araw ng kalayaan. Naaalala ang nakaraang Susedska Vipomok ang panahon kung kailan ang mga kapitbahay ay nagtutulungan at nagbabahaginan ng pagkain. Ngunit sa modernong Czech Republic, nawala na ang lahat ng iyon. Nakamit namin ang kalayaan, ngunit kasama nito ang ganap na individualismo. Mayaman kami, ngunit malungkot kami. Kailangan naming pumili, kahusayan o pakikipagkapwa-tao. Hindi mo maaaring makuha pareho. Ngunit sa islang ito, sa 8 minutong video na ito, ano ang nakita ko? Nakita ko ang isang grupo ng mga kabataan na gumagamit sa araw ng pinakabagong teknolohiya na kahit ang Czech Republic ay hahangaan. Pagsapit ng gabi, walang putol silang nakikilahok sa isang community dinner na puno ng pinakamatanda at pinakamasiglang diwa ng pakikipagkapwa-tao. Nangungunang teknolohiya kasama ang malalim na ugnayan ng tao. Paanong posible na magkasama ang dalawang ito sa iisang lugar? Ang aking propesyonal na ugali ay nag-udyok sa akin na kunin agad ang aking telepono. Kailangan kong i-verify. Ano ba talaga ang bansang ito na tinatawag na Pilipinas? Binuksan ko ang global database. Una, tiningnan ko ang pangangalagang pangkalusugan. Ang ganitong uri ng pagmamalasakit sa komunidad ay tiyak na masasalamin sa kanilang sistema ng pampublikong kalusugan. Lumabas ang resulta. Ayon sa 2024 Healthcare Index ng Global Database na Numbeo, ang Pilipinas ay kabilang sa mga nangunguna sa buong mundo. Hindi ang Czech Republic, hindi ang Switzerland, hindi ang Amerika. Naintindihan ko, ang diwa ng community salo-salo ay hindi lang isang hapunan. Isa itong social safety net.
Ginamit nila ang bayanihan para bumuo ng isang sistema ng kalusugan na mas mahusay at mas makatao kaysa sa kayang gawin ng Czech Republic. Nagsimulang manginig ang aking mga kamay. Tiningnan ko naman ang politika. Marahil ito ay isang uri ng sapilitang kolektibismo tulad ng silangang Alemanya sa alaala ng aking ama. Ngunit ayon sa 2024 Democracy Index Report ng The Economist Intelligence Unit, ang Pilipinas ay nangunguna sa Asya at kabilang sa mga nangunguna sa buong mundo. Napasinghap ako. Hindi ito ang pekeng pagkakasundo na ipinipilit ng isang autoritaryong estado. Ito ay isang malayang demokrasya sa Asya. Isang grupo ng mga pinakamalayang tao sa mundo na kusang loob na pinili ang isang paraan ng pamumuhay na may pagmamalasakit sa isa't isa. Sabay nilang taglay ang tatlong bagay na pinakaaasam naming mga Czech: nangungunang teknolohiya, isang malayang lipunan, at ang diwa ng komunidad na matagal na naming nawala. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono. Ang unang tawag. Akala ko galing sa technical department para pagalitan ako. Sinagot ko ito, ngunit hindi paninisi ang narinig ko, kundi isang nanginginig na boses na may halong pag-iyak. Ano iyon? Pakiusap, anong video ang ipinalabas ninyo? Hindi pa ako nakakasagot nang maputol ang linya. Pagkatapos, ang mga ilaw sa bawat telepono sa control room ay sabay-sabay na umilaw. Sa loob ng 15 taon kong pagtatrabaho sa Chiti, hindi ko pa kailanman nakita ang ganitong eksena. Hindi ito mga tawag, ito ay isang alarma, isang kolektibong sigaw ng buong Czech Republic sa alauna ng madaling araw. Bumuhos ang mga tawag at bumagsak ang sistema. Habang nagkakagulo, sinagot ko ang isa pang tawag. Diyos ko! Sigaw ng isang lalaki sa kabilang linya na may malinaw na tunog ng pag-iyak sa likuran. Ang tatay ko. Lumaki siya sa ilalim ng komunismo. Umiiyak siya. Sabi niya, parang yung samahan nila noon, pero mas maganda pa ito. Ang mga kabataang iyon. Kusa nilang ginagawa, totoo ang ngiti sa mga mukha nila. Sumagot ako ng isa pa. Isang kalmado at may autoridad na boses. Ako ay isang staff mula sa parliament. Wala akong pakialam kung sino ka. Sabihin mo sa akin ngayon din kung nasaan ang barangay na iyon. Paano nila napabalik ang mga kabataan? Ang mga kanayunan ng Czech ay namamatay. Bilyon-bilyong koruna ang ginastos namin. Nabigo kami. Paano ito nagawa ng mga Pilipino? Sunod-sunod ang mga tawag. May mga nagbabalik tanaw, may mga umiiyak, may mga nabigla, may mga nagtatanong. Ngunit karamihan ay puno ng pananabik. Napaupo ako sa aking upuan. Sa wakas, naintindihan ko. Sa gabing ito na ginugunita ang aming kalayaan, sa sandaling dapat ipagdiwang ang pagkakaisa ng Czech, ako, si Katarina, isang empleyado ng Chete, ay hindi sinasadyang na ipakita sa buong bansa ang aming tunay na kakulangan. Isang 8 minutong video mula sa Pilipinas na parang isang matalas na scalpel ay tumpak na humiwa sa pinakamalalim na sugat ng lipunang Czech, ang aming kasaganaan at ang aming kalungkutan. 1:15 ng madaling araw, nag-update ang sistema ng ratings. Tiningnan ko ang numero at muling napigil ang aking hininga. 31.2%. Sa isang garbage time slot ng alauna ng madaling araw, isang hindi inanunsyong maikling dokumentaryo ang nakakuha ng 31.2% na real-time viewership. Ito ay isang himala na hindi pa nangyayari sa kasaysayan ng telebisyon sa Czech Republic. Tumawag ang aking boss. Nanginginig din ang kanyang boses. Katarina, pumunta ka sa opisina ko ngayon din. Hindi, ako na ang pupunta diyan. Ano ba ang ipinalabas mo? Kinabukasan, ang buong Czech Republic ay pinag-uusapan ang 8 minutong himala mula sa Pilipinas. Mga Czech na nabik sa bayanihan ng Pilipino. Isang kapuluan ang nagbigay ng malaking sampal sa puso ng Europa. Naging bayani ako, ngunit puno ng pagkalito ang aking puso. Kailangan kong malaman ang higit pa. Hindi ito isang pagkakataon. Ito ay isang pagpili ng sibilisasyon. Nakipag-ugnayan ako sa Embahada ng Pilipinas sa Prague. Lubos din silang nagulat sa aksidente at agad na ibinigay ang buong serye ng dokumentaryo. Ang pamagat ng serye ay ang ating mga isla. Agad na nag-utos ang aking boss, Katarina, ikaw ang bahala. Ngayong gabi, sa prime time, ipapalabas natin ang susunod na episode. Gustong manood ng mga Czech, kaya ibigay natin sa kanila. Binuksan ko ang file ng ikalawang episode at sa pagkakataong ito, ang makikita ko ay hindi na ang masayang community dinner, kundi ang pinakamatatag at hindi ka panipaniwalang kaluluwa na sumibol mula sa malaimpyernong pagkawasak. Binuksan ko ang file. Ang pamagat,
8 ng Nobyembre 2013. Huminga ako ng malalim. Alam ko ang petsang ito. Ito ang isa sa pinakamadilim na araw sa modernong kasaysayan ng Pilipinas. Isang mapanirang super typhoon na may lakas na Category 5. Inihanda ko ang aking sarili na manood ng isang karaniwang disaster documentary tungkol sa pagkawasak, kalungkutan at muling pagbangon. Nagsimula ang video. 1:00 ng hapon, nagngangalit ang hangin. Ang mga kuha ng CCTV ay marahas na nanginginig. Ang mga gusali ay gumuho na parang papel, mga sirang tulay, apoy, kaguluhan. Ito ang impyerno. Bilang isang Czech, agad na nagsimulang mag-isip ang aking utak sa pamamagitan ng SOP Standard Operating Procedure. Nasaan ang mga rescue team? Nasaan ang Emergency Operations Center, AOC, ng gobyerno? Paano ipapatupad ang Golden 72 Hours ng rescue? Pagkatapos, nakita ko ang isang eksenang habambuhay kong hindi malilimutan. Bago pa man makarating ang militar, bago pa man magdeklara ang gobyerno ng State of National Calamity, sa unang sinag ng araw pagkatapos ng bagyo, isang grupo ng mga boluntaryo na nakasuot ng ordinaryong damit ang lumitaw sa pinakamadilim at pinakaliblib na lugar. Hindi sila mga sundalo, wala silang armas, wala silang opisyal na utos. Ano ang ginawa nila? Hindi sila nagdala ng mga life detector. Nagdala sila ng malalaking kaldero, tangke ng gas, at mga sangkap. Sa tabi ng mga guho, sa tabi ng mga bangkay, nagsimula silang magluto ng mainit na pagkain. Nagluto sila ng lugaw, mainit na sopas, naghanda ng kanin. Noong una, hindi ko maintindihan. Ngunit isang survivor sa video ang nagsalita sa kamera. Kapag nawala na ang lahat sa'yo, giniginaw ka, gutom, at malapit nang mawalan ng pag-asa, ang isang mangkok ng mainit na lugaw na iyon, ang lahat para mabuhay ka. At hindi pa doon natapos. Sa loob ng 24 na oras, nagsimula silang magtayo ng mga pansamantalang tirahan. Sa loob ng 48 na oras, nagsimula silang magbigay ng serbisyong medikal. Habang ang burokrasya ng gobyerno ay nagpupulong pa para pagdesisyonan kung ano ang gagawin, sila ay kumikilos na. Ako, napaiyak ako. Ako, ang kalmado at makatwirang Czech, ay umiyak sa control room ng primetime news. Hindi ito lakas ng isang bansa. Ito ay lakas ng isang civil society. Ito ay isang uri ng lakas na hindi ko kailanman naisip. Isang lakas ng habag na kusang loob na inorganisa ng mga tao na mas mahusay pa kaysa sa anumang hukbo. Sa Czech Republic, hihintayin namin ang utos ng gobyerno. Sa maraming bansa, aasa sila sa makinarya ng Estado. Ngunit sa Pilipinas, umaasa sila sa isa't isa. Habang pinupunasan ko ang aking mga luha, biglang may tumama sa aking isipan na parang kidlat. Sandali, ang eksenang ito, ang diwang ito. Nakita ko na. Agad akong tumakbo sa aking computer at hinanap ang mga archive ng balita mula ilang buwan na ang nakalipas. Pebrero 2023, lindol sa Turkey. Nahanap ko ang ulat. Habang tinatasa pa ng buong mundo ang pinsala, ang Philippine Search and Rescue Team ay isa sa mga unang internasyonal na grupo na dumating sa lugar. Naalala ko ang mga larawan. Ang media sa Turkey ay may malalaking headline, "Dumating na ang mga tunay na kapatid." Nahanap ko ang datos. Nag-donate ang gobyerno ng Pilipinas ng 1 million. Ngunit ang tunay na nagpanginig sa aking mga kamay ay ang numerong ito. Ang kabuuang voluntaryong donasyon mula sa mga ordinaryong Pilipino ay umabot sa mahigit 11 milyon. Sa wakas, naintindihan ko. Ang pinapanood ko ay hindi isang makasaysayang video mula 2013. Ito ang DNA ng Pilipinas. Ang diwa na nagluto ng mainit na lugaw para sa mga kapwa nila noong bagyong Yolanda ay hindi kailanman nawala. Ito ay naging mas malakas at mas propesyonal pagkatapos ng isang dekada at tumawid sa kalahati ng mundo para iligtas ang mga tao sa ibang bansa. Nang gabing iyon, 8:47 ng gabi, prime time sa Czech Republic, personal kong pinindot ang play button. Sa pagkakataong ito, hindi na ako ang nagpapanik na baguhan na basta na lang dumampot ng file. Isa akong tagapagpasiklab. Alam ko kung gaano katindi at kadakila ang lakas na malapit ko nang ipakita sa milyon-milyong Czech na ipalabas ang video. Mula sa masayang hapunan sa Banawe, hanggang sa pagkawasak at muling pagbangon sa Yolanda at sa pagtulong sa Turkey, ang buong Czech Republic ay napatahimik sa loob ng 30 minuto. Karaniwan, sa oras na ito, ang aming social media servers ay puno ng libu-libong Czech na nagkokomento at pumupuna sa aming programa. Ngunit ng gabing iyon, ang server ay tahimik
Hanggang sa matapos ang video at lumabas ang mga credits. At pagkatapos, bumagsak ang sistema. Hindi lang ang mga linya ng telepono ang na-overload. Ang buong network server ng Chatty ay bumagsak dahil sa biglaang pagdagsa ng mga komento at pag-click. Sa pagkakataong ito, ang mga tumatawag ay hindi na lang umiiyak. Totoo ba ito? Isang propesor sa universidad ang nag-iwan ng mensahe sa voicemail. Puno ng paggalang ang kanyang boses. Hindi ito propaganda ng estado. Ito ay isang sistema na binubuo ng mga tao. Paano ito naging mas mabilis kaysa sa sistema ng disaster response ng ating bansa? Nakakaramdam ako ng hiya. Isa namang lalaki na nagpakilalang CEO ng isang kumpanya ang nagsabi, "Ipinagmamalaki nating mga check ang ating kahusayan. Ngunit ang ating kahusayan ay malamig. Ito ay SOP. Ang kahusayan ng mga Pilipino ay may habag." Ginagawa nila ito para sa mga tao, hindi para sa proseso. Lumabas ang report ng ratings sa hating gabi. Tiningnan ko ang numero at napangiti habang tumutulo ang luha. 43.7%. Sa Czech Republic, ang numerong ito ay lumalabas lamang kapag ang pambansang koponan ay umiskor ng huling goal sa finals ng World Ice Hockey Championship. Ngunit sa pagkakataong ito, walang hockey, walang digmaan, tanging isang kapuluan lamang kung saan ang mga tao ay nagluluto ng mainit na lugaw at nagtatayo ng mga pansamantalang tirahan. Ang pinakamalaking news magazine ng Czech Republic, ang Respect, ay bigla ang binago ang kanilang cover story kinabukasan. Ang bagong cover ay walang litrato, isang linya lamang ng malalaking titik na nakalimbag sa itim na background. Diwang Pilipino, isang aral sa pagkatao mula sa isang kapuluan para sa mga dambuhala. Diwang Pilipino. Sa loob ng 24 na oras, ang salitang ito ay naging numero 1 trending topic sa Czech social media. Pinag-uusapan ito ng buong bansa. Akala namin malakas kami. Mayroon kaming Škoda, mayroon kaming Avast. Akala namin progresibo kami. Mayroon kaming demokrasya, filosofiya. Ngunit nang tingnan namin ang Pilipinas, natuklasan namin na mas marami kaming nawala kaysa sa aming natamo. Ang aming istasyon ay nag-organisa ng isang espesyal na live forum. Nakipag-ugnayan kami sa lolo mula sa Banawe at sa isang community organizer mula sa Tacloban. Isang sikat na Czech sociologist na may halong akademikong kayabangan ang nagtanong sa kanila, "Ano ang sikreto ninyo? Relihiyon ba? Isang uri ng mistisismo o isang nakatagong anyo ng kolektibismo?" Ngumiti ang lolo mula sa Banawe. Sabi niya, "Ang sikreto namin ay laging magdagdag ng isang plato sa hapagkainan para sa bisita. Ang sikreto ay pakikipagkapwa-tao." Ang community organizer naman ay mahinahong nagsabi, "Ang sikreto ay pasasalamat at pagtutulungan." Pasasalamat, pagtutulungan. Napakasimpleng mga salita, ngunit parang isang malaking martilyo na dumurog sa huling hibla ng aming pagmamataas bilang mga Czech. Ang live forum na iyon ang naging huling pako sa kabaong ng pagmamataas ng Czech. Ang mga salitang pasasalamat at pagtutulungan ay nagbunsod ng isang malalim na pagninilay sa parliament ng Czech, sa akademiya, at maging sa mundo ng korporasyon sa mga sumunod na linggo. Ang cover ng Respect at ang 43.7% na rating ay hindi lamang isang media phenomenon. Sila ang isang simula na nagpilit sa Czech Republic, ang puso ng Europa, ang makina ng industriya, na muling suriin ang sarili nito. Pagkatapos noon, isang kasamahan ko mula sa Political News Department, isang veteranong mamamahayag sa Prague, ang tahimik na lumapit sa akin. Inabutan niya ako ng kape at bumulong, "Katarina, alam mo ba? Ang pagkakamali mo ng gabing iyon ay maaaring nagdulot ng mga pampulitikang kahihinatnan na hindi mo maisip." Hindi ko naintindihan ang ibig niyang sabihin. Hinaan niya ang kanyang boses. "Naaalala mo ba noong Marso 2023, ang ating Minister of Industry and Trade, si Joseph Sikela?" Tumango ako. Naalala ko na bigla niyang inanunsyo na bibisita siya sa Pilipinas. "Tama," sabi ng kasamahan ko. May kislap sa kanyang mga mata. "Pero alam mo ba ang tunay na kahulugan ng pagbisitang iyon? Iyon ang unang pagkakataon sa loob ng 26 na taon. 26 na taon na isang kasalukuyang miyembro ng gabinete ng Czech ang tumuntong sa lupaing iyon. Kumabog ang dibdib ko. Alam ko ang tungkol dito. Noong panahong iyon, ang aming istasyon ay nakatanggap ng napakaraming sulat ng protesta mula sa malaking kapitbahay sa silangan, ang Tsina. Ginamit nila ang pinakamatitinding salita. Sinasabing ito ay isang malubhang pampulitikang probokasyon. Ang tagapagsalita ng aming Foreign Ministry,
ay kinakabahan sa press conference, paulit-ulit na sinasabi na ito ay hindi opisyal at para sa akademikong palitan. Ngunit ang aming ministro ay tumuloy pa rin. Noon, lahat ng opisyal na press release ay nagsasabing nandoon siya para sa kooperasyon sa teknolohiya at kalakalan. Tiningnan ako ng aking kasamahan at dahan-dahang sinabi, bago iyon, akala nating lahat ay nandoon lang siya para tingnan ang mga BPO contract. Ngunit pagkatapos maipalabas ang iyong programa, ngayon lang namin sa political desk na intindihan. Hindi lang siya pumunta para tingnan, pumunta siya para matuto. Sa wakas, napagtanto ng ating mga lider. Natanto nila na ang lumilikha ng mga tech miracle tulad ng digital service industry ng Pilipinas ay hindi ang mga makina o gusali. Ito ay ang kaluluwa na ipinakita mo sa video. Ito ang civil society na mas mabilis kumilos kaysa sa hukbo noong bagyong Yolanda. Ito ang diwa ng pakikipagkapwa-tao na kayang pagsamahin ang mga drone at community dinner sa kanayunan ng Banawe. Sa wakas, naintindihan nila pagtatapos niya. Ang pinakamalakas na asset ng Pilipinas ay hindi hardware, kundi software. Ito ang uri ng matatag na lipunan na pinagsasama ang kahusayan, kalayaan, at init ng pagkatao na nawala na sa amin sa Czech Republic. Diyos ko, natakpan ko ang aking bibig. Oo, paglalahat niya. Ang pagkakamali mo ng alauna ng madaling araw ay nagbigay ng perpektong kultural na paliwanag para sa matagal nang binubuong pampulitikang pagbabago ng ating bansa. Ang Czech Republic, ang mapagmataas na higante ng Europa, ay sa wakas ay yumuko at umamin, kailangan nating matuto mula sa Pilipinas. Nakatayo ako sa bintana ng aking opisina sa sentro ng Prague, nakatingin sa mga nagdaraang tao at sasakyan sa ibaba. Ang lahat ay tulad ng dati. Ang mga tram ay dumarating sa tamang oras. Ang mga tao ay nakasuot ng madilim na coat, seryoso ang mga mukha. Ito ang Czech Republic na kilala ko. Mahusay, maayos, disiplinado. Ngunit ngayon, habang tinitingnan ko ang lahat ng ito, isang malaking tanong ang sumagi sa aking isipan. Nanalo ba talaga tayo? Pinag-isa natin ang bansa. Nagtayo tayo ng isang mayamang lipunan. Pero nasaan ang ating mga puso? Ako, si Katarina, isang veteranong producer sa Czech Public Television, isang media professional na ipinagmamalaki ang pagiging objektibo at makatwiran, ay gumawa ng pinakahindi makatwirang desisyon sa aking karera sa sandaling iyon. Nag-apply ako ng leave sa istasyon. Sinabi ko sa aking boss, hindi ko maaaring i-report lang ito mula sa Prague. Kailangan kong personal na pumunta. Kailangan kong puntahan ang kapuluang iyon, langhapin ang kanilang hangin, at damhin ang kaluluwang iyon. Ilang linggo ang lumipas, lumapag ako sa Ninoy Aquino International Airport. Hindi ako nanatili sa Maynila. Hindi ako pumunta sa mga mall o sa Intramuros. Agad akong umarkila ng sasakyan at nagmaneho patungo sa lugar kung saan nagsimula ang lahat, Banawe. Nang aktwal kong minamaneho ang sasakyan sa kahabaan ng mga kabundukan ng Cordillera at nakita ang luntiang palayan na lumabas sa video, nagsimulang bumilis ang tibok ng aking puso. Nahanap ko ang barangay na iyon. Ang sumalubong sa akin ay hindi isang mayor o politiko. Ito ay ang lola na nakita ko sa video na kumakain. Nang makita niya ako, isang estranghero, matangkad na babaeng Czech, wala siyang bahid ng pagdududa o pag-iingat. Ngumiti lang siya, ipinapakita ang kanyang ngipin na medyo namumula dahil sa pagnganga at pagkatapos ay masiglang hinawakan ang aking kamay gamit ang wikang Ifugao na hindi ko maintindihan. Magaspang ang kanyang kamay, ngunit hindi kapanipaniwalang mainit. Dinala niya ako sa loob ng kanilang tahanan. Nang gabing iyon, hindi ako tumuloy sa hotel. Naupo ako sa plaza na iyon, kasama ang mga tech farmer, ang mga lolo at lola, at ang mga batang nagtatakbuhan at nakisalo sa community dinner na iyon. Nakakain ako ng longganisa at sinangag, uminom ng barakong kape. Isang lola na nakikitang ganado akong kumain ay patuloy na naglalagay ng pagkain sa aking plato, may sinasabi sa kanilang wika habang tumatawa. Isinalin ito ng isang kabataan para sa akin, sabi ni lola. Galing ka pa raw sa malayo, sa Czech Republic kaya dapat kumain ka ng marami. Habang kinakain ko ang kanin at ulam, biglang pumatak ang aking mga luha. Hindi ito luha ng kahusayan. Ito ay isang pakiramdam ng pagiging kabilang na hindi ko pa kailanman naramdaman ni hindi ko man lang pinangarap. Sa Prague, nakatira ako sa isang mamahaling apartment. 5 taon na akong nakatira doon, pero hindi ko man lang alam ang pangalan ng aking kapitbahay. Ngunit dito, sa isang maliit na baryo sa isang kapuluan,
kung saan unang beses ko pa lang at hindi ko alam ang wika, isang grupo ng mga estranghero ang nag-aalala kung ako, isang Czech, ay nakakain ng sapat. Sa wakas, naintindihan ko na. Akala ko noon, ang nakita ko ay ang pag-unlad ng isang maliit na kapuluan. Ang nakita ko pala ay isang higanteng sibilisasyon na nakatago sa likod ng mapagkumbabang ngiti, mga plastik na upuan at mainit na kape. Sa gabing iyon sa Banawe, sa wakas ay personal kong naranasan. Sa wakas, naintindihan ko ang cover ng respect, ang salitang nagpagulo sa buong Czech Republic, ang tunay na kahulugan nito. Diwang Pilipino. Hindi ito isang slogan, hindi ito propaganda, ito ay isang pagpili. Isang pinakamahirap na pagpili na hindi kayang gawin ng lahat ng makapangyarihang bansa sa mundo. Sa Prague, sa aking bayan, pinili namin ang malamig na kahusayan at ekonomiya. Akala namin iyon na ang pagiging malakas, ngunit nawala ang aming kaluluwa. Naging malungkot kami. Sa kabilang panig ng mundo, sa malaking kapitbahay na iyon, pinili nila ang autoridad at pagsunod kapalit ng isang pekeng, mababaw na kolektibong pagkakasundo. At ang Pilipinas, ang kapuluang ito na laging pinagbabantaan, laging hindi pinapansin, ay gumawa ng pinakamatapang at pinakadakilang pagpili. Pinili nilang kunin ang lahat. Ako, isang Czech, ay personal na nasaksihan ito rito. Gusto nila ang pinakabagong teknolohiya na sapat na upang kailanganin ng gobyerno ng Czech Republic na maglabas ng 5 bilyong koruna at yumuko para imbitahan sila na magtayo ng hub. Gusto nila ang pinakakumpletong kalayaan na kinikilala ng buong mundo bilang nangungunang demokrasya sa Asya kung saan ang mga tao ang tunay na naghahari. At gusto rin nila ang pinakamatanda, pinakamasiglang diwa ng pakikipagkapwa-tao. Ang diwa na napakalakas na mas mabilis pang kumilos kaysa sa hukbo noong pagkawasak ng Yolanda. Ang diwa na napakainit na nagparamdam sa Turkey ng donasyong 50 milyon noong 2023. Teknolohiya, demokrasya, pakikipagkapwa-tao. Ang tatlong ito, sa aming mga textbook sa political science sa kanluran, ay isang imposibleng tatsulok. Kung uunlad ka sa teknolohiya, maaaring masira ang demokrasya. Kung gusto mo ng ganap na kalayaan, maaaring mawala ang ugnayan ng mga tao. Ngunit ang Pilipinas, sinira nila ang sumpang ito. Pinagsama-sama nila ito at hinulma ang isang bagong uri ng sibilisasyon. Ito ang diwang Pilipino. Ito ang tunay na dahilan kung bakit ang kapuluang ito, ang kinatatakutan ng lahat ng makapangyarihang bansa sa mundo, ang kanilang pinakahuling sandata. Ilang araw ang lumipas, umalis ako sa Banawe, handa nang bumalik sa Czech Republic. Nakatayo ako sa departure gate ng NAIA. Ang hawak ko ay hindi na ang malamig na kape mula sa Prague, kundi isang mainit na baso ng tsaa na may gatas. Lumingon ako sa lupaing ito. Nang dumating ako, puno ng pagkabigla at pagkalito ang aking puso. Sa aking pag-alis, tanging pagpapakumbaba at paggalang ang natitira. Sa wakas, naintindihan ko. Ang pinakamalakas na sandata ng Pilipinas ay hindi ang kanilang mga barkong pandigma o ang kanilang industriya ng serbisyo. Ang pinakamalakas na sandata ng Pilipinas ay ang mainit na lugaw na inabot noong bagyong Yolanda, ang ngiting ibinahagi sa mga palayan ng Banawe. Ang kabutihang loob na nagpainit sa buong mundo mula sa Turkey sa malamig na gabi na nagkakahalaga ng higit sa 50 milyon. Iyon ang tinatawag na diwang Pilipino. Pagbalik sa Prague, pumasok ako sa headquarters ng CHT. Tiningnan ako ng aking boss, alam niyang nagbago na ako. So, Katarina, tanong niya, ano ang conclusion mo? Paano natin ito ibabalita? Ibinaba ko ang aking bagahe at tumingin sa labas ng bintana, sa syudad na ipinagmamalaki namin ngunit malamig. Sabi ko, ang conclusion ko ay ito, ang mga makapangyarihang bansa sa mundo ay abala sa pagpapakita ng kanilang mga kalamnan. Nagpapasikat sila ng mga missile, ng ekonomiya, ng kung gaano kabilis silang makapagtayo ng mga skyscraper. Ngunit ang Pilipinas, iba sila. Tahimik nilang ipinapakita sa buong mundo ang kanilang kaluluwa. Isang kaluluwa na nangunguna sa mundo sa teknolohiya, nagbibigay inspirasyon sa Asya sa demokrasya at nagpapainit sa buong sangkatauhan sa diwa ng pakikipagkapwa-tao. Binuksan ko ang aking computer at nagsimulang isulat ang aking susunod na proposal. Ang pamagat, makikita rin ng mundo ang kadakilaan ng kapuluang ito.